So, hello people. I'm back. And tonight, kala mo naman talaga. Well, I'm going to introduce myself dahil napansin ko doon sa mga nakaraang videos, hindi ko pa na-introduce formally yung sarili ko. I'm sorry, nakapantulog na ako right now. And yeah, this is my fit kapag matutulog and I'm with, wala, asan yung shortpet mo? Ayun, nahulog yung shortpet ni Chico. So, may shortpet si Chico kanina. Hindi niya natusuot ngayon. Wait, close ko lang yung notebook ko. So, okay, so tonight, I'm going to introduce myself to you. Kahit na ilang piraso lang kayo. Well, syempre, let's manifest na. Someday, dadami din kayong na manonood. So, para hindi ko na-introduce sa future, or baka may changes ako sa future, so I'll introduce myself, sige, ulit sa future. Pero now, I will introduce to you guys who I am, what I am, and yeah. So, this is 23 facts about me. Para mas makilala nyo ako. But first, let's sip some coffee first. This is the coffee that we made kanina. We made? We made? But ito yung ginawa kong kape kanina. Napapagod ako mag-English. Ay, baka sarap. Anyways, so I list all the questions that I'm going to say. So, wala naglagay ako na ano para ako magbabasa sa inyo ng anything. So first fact about me, fact ba siya? Fuck you. Fuck you, sabi ko, not So, first is my complete name. So, my complete name, well, sige, para din matapos na, I am Raymark Mangulabnan Baltasar. Hindi Raymark Makoy Baltasar. They thought like yung M is Makoy. No, Mangulabnan yun. Yung Makoy po is my nickname. But you guys can call me Maki, which is Makizar, yung aking YouTube. Or you can call me Mac or Mac or Emak. My family called me Emak or Mac. So, next fact about me, name history. So, yung name history, actually nagulat din ako. Like, akala ko, nag-name ko siya kasi sinunod sa pangalan ng tatay ko kasi Reynaldo nga, di ba? Well, hindi pa na. Nung una, ang name history nakatawa kasi, syempre, nanay ko ng anak. Pinanganak ako, tapos like, groggy na siya. Masasabi niya pa ba kung ano yung pangalan ko? So, syempre, hindi. Wala siyang malay nun. Tapos, ginawa ng mga tita ko, tinanong yung tatay ko, Kuya Ray, ano pangalan? Ganyan. Tapos like, sabi ng tatay ko, hindi ko alam. And I was like, I mean, hindi. Pero like, di ba, if I were there, I mean, I'm there. Pero wala pa akong utak. May utak na ako noon, hindi ko pa lang nagagamit ng tama. Anyways, so sabi nila Mami Dang is yung tita ko. Siya din nagpaalam sa akin at saka yung nurse, which is Raymark. Kasi sinunod daw sa mga kapatid ko, which is Roger, Richard, and Rainier. So, dapat may Ray din. Raymark. Tapos yung ate ko dapat daw Rachel, kaso hindi nasunod. So, naging Ed na siya. Well, she's the most beautiful sa aming magkakapatid. Kasi siya lang naman yung babae. Anyways, next fact about me is date of birth. So, my date of birth, my birth month is February. My date of birth is February 18 and I am an Aquarius. Wait lang, baka nandito. Okay, wala. I am an Aquarius. So, ako ay Aquarius. Anong gusto sabihin ko, di ba? Ano pa, yun lang. Yun yung date of birth ko. February 18, 2003. 2003 ako. Baka sabihin nyo, 19 something something. Tapos mag-insert ako ng so hindi. 2003 po ako. And, next, tigasaan. Ang basa ko dito, tigasaan. Tigasaan. So, I live at Nueva Ecija. Specific address, Santa Rita, Cabiao, Nueva Ecija. Yun yung, doon ako nakatira. Dito ako nakatira. So, taga Nueva Ecija po ako. Isa po ako Novo Ecijano at isang Cabiawenyo. Ano yun? Gusto ko binabash ko yung sarili ko, no? Then, next fact about me, pang ilan na to? 1, 2, 3, 4, 5. Pang 5. High five! Charot. Pang 5, bunso sa pamilya. Bunso po ako sa magkakapatid. 5 kami. So, una si Kuya Roger, sumunod si Ate Edna, sumunod si Kuya Ichad, nasan ka man? Pagpalain ka na ba? Sumunod si Kuya Enyer, then ako, tas sobrang layo nag-akukot ko sa kanila. Nasa 30s na sila, si Ate nga 40 na eh. Tapos ako, fresh, 23. Next,
Sana, panglima yun. Next, yung height. So guys, ang height ko po ay 5'5". Sa mga sabing hindi ako 5'5", ihahampas ko to sa inyo talaga. 5'5 ako. Ilang beses ko na chinek sa clinic ng school. Sinukat ko na rin ang sarili ko. 5'5 po ako. At sana madagdagan pa. Let's manifest that. 5'5 lang ako. Pero above average na yon for a Filipino citizen. Wait lang, before we continue, kuha kayo ng coffee. Sip din kayo, guys. Ganito ko mag-vlog, para akong lasing. Next, I am a BSHM student. May BSHM, tanongin na naman. Bachelor of Science in Hospitality Management. Hindi po kami taga-hospital. Okay? Naral po namin yung mga different types of hospitality, like hotels, restaurants, anything, like malawak siya. So yeah. Then, next fact about me. So as you can see, I have a T-square. I'm into arts. I am a former architecture student. Am I proud? Of course, not. Hindi ko naman talaga ginusto yung course. I mean, I'm just there, existing. Hindi ko siya masyadong gusto. Although nag-excel ako nung mga una-una dahil nga then nagkanda-leche-leche and let's not talk about it na lang. Pero I choose to na mag-shift na dapat tutuparin ko na yung gusto ko talaga, which is multimedia arts. Nandito ba yon? Kasi baka mamaya okay, wala. So multimedia arts, pero walang choice kasi nga lack of budget. Wala nang budget. 'Di ba? Kaya hindi ako nakapag-multimedia. Pero it's okay. Kaya na ginagawa ko now, I'm still pursuing. Gusto ko na mag-film, mag-edit ng videos, lahat na pwedeng related about multimedia na pwede kong gawin as a self-taught artist. Gagawin ko. So, let's move on to next. Pang ilan na yun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 8 na. Next, banlag po ako. Yes. Isa yun sa fact about me kasi sinasabi ng mga nakausap ko, saan ka nakatingin, Ben? Tapos like, kasi isa ko mata nandito, tapos isa ko mata nandito. Pero like, kaganon ko, parang nire-reset ko lang siyang gano'n. Pero banlag po ako. Yan yung pera pang pa-therapy. Pero banlag ako, guys. Kapakita ko ba? Kita nyo ba? Makikita nyo ba sa camera? Pero like, di ba? Mukha siguro akong tanga. Next, fact about me. I love bags and arts. Yes, sobrang hilig ko sa bags. To the point na lagi akong bumibili ng bag. Hindi ko rin alam kung bakit. Pero like, bumibili ko lagi ng bag. Like, iba't ibang bag. Actually, may binili nga ako ulit pero hindi pa dumarating. It's orange bag naman siya, backpack siya. Tapos arts. Mahilig din ako sa arts. Mahilig ako mag-drawing ng mga bagay-bagay. Ngayon, mamaya matatakal natin siya. Like, different type of arts. Pwede lang sa crafting. Hindi ako mahilig mag-craft kasi nga, nakakalatan ako. Kaya bilib ako din sa mga taong magaling sa crafting. Like, na-enjoy nila. Good for you guys, but for me, hindi ko talaga kaya. Kasi sobrang kalat niya eh. Tapos, nahihirapan ako. May time nga nun, yung pangkat ng cutter, yung mainit, hindi ko siya mahanap, tapos bigla ko siya naapakan. So, ang sakit niya sa paa. So, yun. May mga ganong instances. Lagi yun nangyayari. Kung di ako mapapaso, nahihiwa ako. So, yeah. Kaya hindi yung crafting at ako, hindi kami close. Next fact about me. I love coffee and pastries. I don't have pastries right now, pero I have coffee. Like, comfort food ko talaga yung pastries. Kahit anong type of pastries pa yan, titirahin ko yan. Kasi paborito ko talaga yung pastries. Kahit ano talaga. Huwag lang pala yung may pasas. Tapos coffee. Yeah, malig ako sa coffee. Yeah guys, if ayain nyo ako ng date, you can go invite me on a coffee date. Well, wait. Pag sinabing date, hindi lang naman siya about romantic stuffs. You can also invite me as a friend. Friendly date, di ba? Let's not nakapag-date about agad sa romantic things. Let's not go there. Because as a person, I'm not really into it pa siguro. Like, I can talk to people siguro, but I'm not into entering a relationship. Hindi ko pa kaya. Anyways, let's move on. So, next fact, hindi ko na alam kung mang ilan na to. Favorite ko, oh my gosh, magugulat kayo dito. Yung favorite food ko, ba't ka namatay? Wait lang guys, namatay. Si background din to eh. Naduduling na ako right now. Well, as you can see, this is one of my digital art. So,
Another fact about me is, yung favorite food ko talaga magugulat kayo kasi even yung ibang tao pag nalaman nila, ba't favorite niyan? Favorite ko po ang ginisang ampalaya, nilagang ampalaya, dahon ng ampalaya. Yes, favorite ko yun. Kaya kong yun yung kainin ko isang buong linggo ay sobrang busog ko. Sobrang, yun yung may mga times na sobrang diet ako. Tapos pagka nagluto yung nanay ko ng ampalaya, wasak talaga ang diet. Favorite ko ang ginisang ampalaya. So, let's move on. So, next fact about me is hindi ako kumakain ng lechon. Yes, nagugulat din yung mga tao na, ba't di ka kumakain ng lechon? Masarap yung lechon. Good for you and love that for you, but not for me though. Hindi ako kumakain ng lechon. Hindi ko alam bakit. Alam ko pala kung bakit. Kasi before, akala ko yung regalo na yun. Akala ko yung baboy na dinala dito is like, aalagaan namin, ganyan. So, 1 week before my birthday, may baboy. So, sabi ko, kinakausap ko yung baboy, like, hi, kamusta? Pinapakain ko siya, ganyan. So, pinatay. Niluto nila, nilitsyon nila. Tapos parang sabi ko, yun, ganyan. Pero sabi ko, before pa ng time na yun, hindi talaga ako makain ng lechon. So, siguro mas na-boost yung hindi na talaga ako kumain ng lechon because of that. Next fact about me. Ano ba yun? Hindi ko na mabasa kasi nasisilaw na ako eh. Ito, next fact about me. Ang ilan na ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, 14 na. Next fact about me is hindi ako kumakain ng isda na may sabaw. Hindi ako kumakain ng isda na may sabaw. Hindi talaga. Like, siguro perito, tapos inihaw, kaya kong kainin. Pero yung isda na may sabaw, hindi ko talaga kayang kainin kasi feel ko yung lansa niya, kumahalo dun sa sabaw. Tapos for some reason, nalalasahan ko siya. Tapos kahit sinasabi lang, wala naman, nalalasahan ko. Kaya hindi ko talaga gusto yung isda na may sabaw. Kaya mas prefer ko siya na nakaprito or inihaw. So, next fact about me. I value time sa sarili. So, ayun nga, I'm an ambivert type of person. So, hindi ako masyadong extrovert. Hindi rin naman ako masyadong introvert. Something in the middle talaga. Versa. Charet. I mean, kaya ko may pag-socialize. Mahilig din ako may pag-socialize, may pagsalimuha sa mga tao. Pero, may mga times na ayoko din talaga na mas na-enjoy ko na andito lang ako sa bahay, andito lang ako sa kwarto, nag-digital art or nanonood ng movie, series, something na ma-enjoy ko ng ako. So, ayun, mga ganung bagay. Kaya ako nasabi na ako ay ambivert and nabavalue ko talaga din yung time sa sarili ko kung i-root mo siya na para may mga times na, for example, umalis kami friends, tapos sasabihin nila na parang sige na, uwi na tayo. Tapos yung iba, di ba, pag ganun, ba't uwi na? Gusto pa namin, Tapos ako like, uwi na, yay, may time na ako for myself. I can, spend time for myself the rest of the day. Parang gusto ko, before matapos yung gabi, or like, before matapos yung araw, magkakaroon talaga ako ng time for myself, which is yun nga, manood ako movie, or like magdi-digital art ako, or wala lang, andito lang ako, sa kwarto ko na-enjoy ko lang yung presensya ng sarili ko. Ganon. So, next fact about me is, oh my gosh, takot ako sa palaka at gagamba. Alam ko hindi ako lang, pero like, alam ko marami tayo, takot ako sa palaka at gagamba. Before, akala ko na-overcome ko na yung fear ko sa palaka, kasi nakaharap ko na siya face to face. Hindi pa rin pala. For example, alam mo yung nagda-drive ka, tapos biglang may palakad tumalon, swear, napapatiling ako ng malakas or napapasigaw, ganon. Tapos ganon din sa gagamba. Hindi ko talaga, hinikilabutan ako nun. Alam niyo sa CR, lagi yung sa CR nagaganap, like, biglang may gagambang malaki. May one time na sobrang late na yun ng gabi. Tapos pagbukas ko, hindi ko nakita yung gagamba. Pag open ko, malapit na siya sa kamay ko. Tapos talagang naiganon ko yung pinto. Tapos humigaw ako ng malakas. Tapos nagising yung tatay ko. Sabi niya, ano ba yun? Ganyan. Sabi ko, may gagamba. So yeah, ganun ako katakot sa gagamba. Hindi ko talaga siya kayang hawakan or what. Diba before ng bata, kami, or bata ako, yung mga kaibigan ko or mga kalaro ko dati, naglalaro sila ng gagamba, ilalagay na sa stick. Hindi ko yun kaya. Like, hindi ko nga kaya panoodin kasi kinikilabutan ako. Next, sige, let's move on na sa next fact about me. Nalabutan ako doon. I am a family-oriented type of person. So, I value my time with my family din talaga. Na
nilolook forward ko yung mga events like birthdays ng each member of the family. Kasi like dun kami madalas na nag-gather lahat eh. Tapos kakain kami lahat ng sama-sama sa long table, gano'n. Kaya ayun din, tapos talagang nagbabond. Like, for example, pag BBC, ganyan, pupunta din ako sa bahay ng sister ko, manonood kami ng movie, gano'n. Tapos doon, na-enjoy ko din talaga yung time ko with her. And gano'n din sa kuya ko, nagja-jamming kami minsan kapag hindi siya busy. Tapos gano'n din sa mga pamangkin ko, naglalaro kami ng ML. Nag-ML kami. So guys, if you guys wanted to play with me bilang isang pa-feed at pabuhat o laro, invite nyo ko. Pababay natin rank nyo. So next fact about me. So this is pang 20 na. Hindi ako umiinom ng alak. Hindi ako umiinom ng alak because I'm allergic to it. Like, namumula ng sobra, nagpapantal ng sobra, nangangati ng sobra. Sabi nila, normal yung mamula kasi Asian tayo. Pero, hindi na normal yung magpantal-pantal at mangati yung buong lalamunan ko tapos di ako makahinga, di ba? So, hindi yun normal sa isang nilalang. So, allergy daw siya. Sabi din ng doktor, nung nagpa-check din ako sa balat, sabi ni doc, it's an allergy. So, hindi ako pwede sa alak. Na-try ko na siya before and hindi ko gustong ma-experience yun, na-experience ko na yun. Pero pwede naman ako sa red wine. So, if gusto nyo uminom tayo, red wine na lang ako. Or, timpla ako ng kape. Ganon. Coffee ako. Actually, papalpitate na ako. Kasi syempre kanina ko pa tinimpla yung sinod ko na yun. Kanina yun umaga. Barang nga suot ko eh. Nagpapalpitate na talaga ako. Isang buong tumbler to. So, 21. Pang 21 na fact about me is into fashion and fashion design. So, and also arts. Yun yung pinagkakabalan ko. Sobrang hook talaga ako sa fashion design, pag-create ng piece. Like, alam niyo ba, ano na nga ako eh, like, nag-shoot na ako before nakapagtahi na ako ng jacket, ng pants, so, ayun. So, hili ko din talaga yung pag-fashion design. And also, pakita ko din sa inyo itong portfolio ko. So, yeah, din sa portfolio ko makikita nyo na kung gaano ako ka-creative when it comes to putting clothes like together or like designing things na hopefully someday ma-bring ko sila into life, ganun. Alam mo yun, tapos ma-walk siya into a runway, parang ang saya, 'di ba? So, ayun, isa yun sa mga ano. Also, passion ko din na mag-drawing and vlogging, which is what I'm doing right now. Also, passion ko din yung pag-digital art na inumpisahan ko lang din lately kasi lately lang ako nagkaroon ng tablet talagang. Kaya ko siya naumpisahan na. And I have an art account na you can guys follow me on that. Art of Maki on Facebook and Art of Maki on Instagram. And also, yun nga, passion ko din na mag-paint, for example, may pinuntahan ako somewhere na may nakita akong magandang bagay or what, imbes na pinipicturean ko, pinipaint ko siya or dinodrawing ko siya, tapos ipipaint ko siya pag uwi, ganon. Para lang, na-enjoy ko siya at ang saya niyang gawin, nakaka-relax. And satisfying kapag lumabas na yung output. Next, fact na to, pero like, I don't know if it's a fact. My pet peeve, yung pet peeve, my pet peeve is mabagal lumakad. Depende, wait, sige, justify natin. May may exception naman, which is buntis or matanda, kayang pagbigyan. Pero yung mababagal lumakad, tapos like alam naman nilang masikip, shoutout sa mga taga-NUST yan, na naglalakad sa hallway, babagal ninyo. Tapos hindi nila alam yung proper etiquette. Like, alam mo yun, ang sikip na nga lang, yung hindi na nga kasya yung dalawa, or dalawa lang yung kasya sa walkway, pipila pa sila pa ganun. So, para tayo magkakasya, paano yung pag may nagmamadali, di ba? So, sana kung may magkakaibigan kayo, konting consideration naman sa ibang tao. Pumila kayo ng isa lang, or like maglakad kayo ng ganon, or kung gusto nyo talagang magkapantay kayo, doon kayo sa gitna ng kalsada. Para kung mahagip man kayo, bahala na kayo sa buhay ninyo. Pero alam mo yun, konting, maging sensitive naman tayo sa surroundings natin kapag nasa labas tayo. And be responsible. Another thing, nainis ako. Like, isa doon sa mga pet peeve ko, yung dot yung, oy, yung gaganin ka na parang, diba? Ganon.
Naiinis ako sa dot ng dot. Like, titingin naman ako pag tinawag mo ko or like tinap mo akong konti. Titingin naman ako, hindi mo naman ako kailangan uy, 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 uy. Namatay na naman, oh. Like, dot ng dot, naiinis ako doon. So, another pet peeve ko, dami pala, no? Ayoko din yung sa bastos makipag-usap. For example, like, in-approach mo ng maayos, nagtanong ka ng maayos, tapos sagutin ka ng papastos. Like, tinanong, alam mo yon, hindi naman din ako bobo na may common sense ako, so hindi ko na itatanong kapag ano. Pero alam mo yung pag minsan confusing yung sinabi mo, tapos like, tinanong kita, kinaklarify ko lang naman kung ano, tapos sabi mo, ano ba sinabi ko? Like, talaga makakatikim ka ng salita sa akin. Buti nga salita lang, hindi bugbog, di ba? Pero, ayun, kaya ayoko din ng mga ganun. Basta makipag-usap. Hindi lang, like, alam mo yung wala talagang galang at all. Kasi sabi nila na parang, you need to earn respect. Yes, pero like, depende naman yon. Sometimes, like, matutunan tayo ng respeto sa mga taong nakapaligid sa atin na wala namang ginagawang mali. Di ba? Next, pet peeve. Yung naninigarilyo sa public place. Nagbe-vape sa public place. Nasa jeep ka, maninigarilyo ka. Nasa jeep ka, magbubuga ka doon, na dinaig mo pa yung pag-machine. Apaka nakakainis nun. Kasi like, nalalanghap na ibang tao and dangerous po yun. Yung second hand smoker, mas delikado pa yun kaysa doon sa mga humihipak talaga eh. Kaya be responsible guys. Huwag kayong humipak or like magyosi in front of everyone. Diba? Na kayo binabawal na magyosi. Wait lang, pang ilan na ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pang 20 pa lang pala yon. Next fact about me. Pagod na ako. Next fact about me is I'm into old songs like Eva Eugenio, Beatles, Razorheads, E-Heads, ganyan. Up, Dharma Down. Mahilig ako sa mga old songs talaga or like mga Regine Velasquez, OPM old songs. Like, alam mo yon yung very nostalgic pakinggan. Sobrang ano ko doon. Pero I'm into band na, Cup of Joe. Tapos like 18 din ako. Mahilig din ako sa SB19. Sino ba nyo? Like sa SB19 kung 18 man kayo. Ako si Sistel. And yung bias record ko ay si Pinuno, si Pablo. Tapos, pang 22 na fact about me is mahilig ako sa color orange. Like, madaming orange elements sa kwarto ko. Like, yung lamp, yung tumbler ko, itong cup na to, regalo ni Mia ng birthday ko. Tapos, like, yung bed ko, may orange element din. Tapos, nando si Elmo sa gilid ng kama ko, na kulay orange. Like, may orange ba na Elmo? Ewan ko. Tapos, like, may mga clothes ako na orange. Tapos, lagi kasi ako na-compliment kapag naka-orange ako or blue. So, I feel like yung dalawang power color ko is blue and orange. Super twins. So, ganun. Yun yung hilig ko talaga. And, hindi ko na sabihin ko. Yun yung favorite colors ko. Blue and orange. Pero more on orange talaga. Tapos, for the last fact about me is that I'm part of the LGBTQIA+. I am a gay man. And I'm proud to say that. Yes, guys, I'm a gay man. So, yun lang. This is the 23 facts about me. So, do you guys have any questions or nabitin ba kayo? You can go ask me about it or like, alam mo yun, chika tayo minsan. Pero this is my first sit-down vlog. Guys, I hope you enjoy this. And, effortan ko din yung edit nito for sure. Sana. Like, I'm planning to rebrand my editing skills. Like, I want a retro vibe type of, which is yung nakita nyo kanina. And for sure, gagawin ko din naman dito to sa video na to. And, madami pa akong hindi na-reveal na gusto i-reveal. Actually, yung part nga na gay man, this is the first time that I reveal. I'm a gay man. Like, I'm proud of that. And, yan. I hope you guys enjoy my video. And don't forget to like, share, and subscribe. And, by the way, may mic na tayo. Umaangat tayo. May mic na tayo. So, next na ipupundar ko na siguro ring light or another light ambient para mas, alam mo yun, yung target ko talaga. Then, after lights, gusto ko na din magkaroon ng camera. If you guys wanted to sponsor me, please, Pero if hindi, okay, sige lang. I'll buy na lang siguro someday. And, ayun, thank you for watching and I hope you guys enjoy yung pagdadada ko dito. So, yun lang.
I hope to see you guys on my next video. So, babu. Don't forget, like, comment, and subscribe. Thank you.